up to last verse. Genesis chapter 6, verse 5 to 22 na lamang po ang ating pong babasahin. Balikan po natin si Noah. Okay. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 5, kayo po sa verse 6. Sabay-sabay po tayo sa verse 22. Verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Verse 6 kayo po. And it prevented the Lord until he had made man of the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Verse 10. And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh and corruptness dwelt upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Verse 14. Make thee an ark of copper wood, rooms that shall make in the ark, and shall finish it within without the fish. And this is the fashion which thou shalt make it of. Make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits, 16. A window shalt thou make to the ark, and in the it shalt thou finish the bottom, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the bread of life, from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Verse 18. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, two of every sort, shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Verse 20. Fowls of the earth kind, and cattle of the earth kind, of every living being of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Verse 22, altogether ready with. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Tunay na ikaw po ang lumikha ng mundo. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay. At tunay na hayag sa iyo ang lahat ng aming pong ginagawa. Sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanan na nagagawa, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda po ito sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. At salamat po, Ama, tunay na napakatakila mo, at tunay na hindi ka nagbabago mula noon at ngayon at bukas. Ikaw ang aming Diyos na tapat, Diyos ni Abraham, Diyos ni Noah, Diyos ni Moses, Diyos ni Jacob, na talagang ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, maawain at mapagmahal, mapagbiyaya. Salamat po, Ama, sa mga panalangin na patuloy mo pong sinasagot po sa amin. Salamat sa pag-iingat, biyaya, salamat sa kalakasan, kalusugan, salamat sa iyong pong banal na salita na patuloy na humahamon sa amin at nagbibigay sa amin ng kalakasan upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay po namin. Salamat po, Ama, sa patuloy mo pong paggabay sa amin
At dalangin ko rin po sa umagang ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Gamitin mo po kami patuloy para sa inyo po kalwalhatian. At muli, Ama, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangad, kundi may taas ang iyong pangalan. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa at sa bawat tao na nakakapakinig ng inyong pong banal na salita. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Pwede na po po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at announcement po, pamayang hapon para sa mga baptized at sa mga pinayagan ko po na mag-partake ng Lord's Supper. Kayo po ay inaanyayahan at sana ay talagang tayo po ay makiisa dito sa Lord's Supper. At bilang pag-alala sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon Jesus, bilang pag-alala sa kanya pong dakilang ginawa para sa ating pong buhay na tayo ay binigyan ng kaligtasan. So ngayong umaga po mga kapatid, mga minamahal, verse 8, dito po natin kukunin yung title ng mensahe ng Diyos ngayong umaga, Noah found grace in the eyes of the Lord. So yan po yung title, mga kapatid, mga minamahal. At ngayon po umaga, bago natin puntahan ang mensahe ng Panginoon, so alam naman po natin, alam niyo ba? O hindi niyo alam? Alamin pa. Hindi kasi kayo nagbabasa eh. So mga kapatid, so alam niyo ba na si Noah ay inutusan ng Diyos na gumawa ng sasakyang pandagat? At sabihin na natin na ito sa ating panahon ay barko. Amen po ba? Kaya nga si Noah, I think siya yung first architect, ano? So, magkaroon po tayo ng comparison this morning muna. Titanic versus Noah's Ark. Diba? So, tingnan po natin. Titanic, mga kapatid, mga minamahal, ay yari sa bakal. Pero ang Titanic, ano pong nangyari sa Titanic? Isang gabi lamang na naglalayag, hindi ko alam kung ilang oras pa lang ito nakakapaglayag, wala pang isang araw, subalit ang Titanic ay lumubog. Ang sabi po na may-ari o gumawa ng Titanic na ito, sinabi po niya na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang Titanic. Yun po ang sinabi ng taong ito. Hinamak niya ang ating Diyos. Ang ating Diyos, sa ating pong Diyos ay wala pong imposible. Na kahit ang barkong Titanic ay yari sa bakal, ito ay kayang palubugin ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Noah's Ark, yari sa kahoy, pero hindi lumubog. Ilang araw na ito ay naglayag, na talagang ito ay ang buong mundo ay lumubog sa napakalaking baha. At ang tawag nga po doon ay global flood. Pero ang Noah's Ark na ito ay hindi lumubog. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung nasa sa atin ang Panginoon, ay talagang walang sinuman ang laban sa atin. Titanic ay ito po ay mayroong taas na 175 feet. Yan po ang Titanic. Pero ang Noah's Ark, ito po ay 400 feet, 75 feet height lamang po siya. 75 feet height. So alin ang mas mataas? Ang Titanic, 175 feet height, yung po yung taas po niyan. Compare doon sa Noah's Ark. And then ang Titanic po ay 882 feet length. Ganun po siya kahaba. And then ang Noah's Ark ay 450 feet long. So almost kalahati, ano? Diba? So, napakaliit lamang po ng Noah's Ark na ito. Pero ang Noah's Ark ay iningatan ng Diyos at hindi po siya lumubog. Ang Titanic ay meron po siyang 92 feet wide na luwang. At ang Noah's Ark, mga kapatid, ay 45 feet wide. So, talagang kalahati lang. So, ganun po. At ang Titanic po ay meron po siyang laman na 3,547 people. Pero, ang Noah's Ark, 2 million insects, 50,000 animals. Alin na mas marami? Sino ang lamang? Mas lamang ang Noah's Ark. 50,000 animals. Yung po ang laman yan. At 8 people. So mga kapatid, mga minamahal,
Kaya nakakamangha kapag ang Diyos ang kumilos. Nakakamangha kapag nasa sa atin ang Diyos. Talagang wala pong imposible sa Diyos. At ang Noah's Ark na ito, hindi man lamang ito nagato. Di ba? Nababad siya sa tubig at habang ginagawa nga po ito po ay umabot ng 100 years. Hindi man lamang inunos, hindi man lamang kinain ng anay ang mga kahoy na ito. So talagang hindi man lamang talaga pinasok ng tubig ang Noah's Ark. So mga kapatid, mga minamahal, Noah found grace in the sight, in the eyes of the Lord. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon na bakit siya po ay nakasumpong ng biyaya sa paningin, sa mga mata ng ating pong Panginoon. Tunay na napakasarap po talagang makasumpong ng biyaya sa Panginoon. Amen po ba? So isang biyaya ng Panginoon, mayroon tayong sasakyan. Talagang answered prayer po. Kaya huwag po kayong titigil sa pag-pray. Sapagkat tunay na naririnig ng Panginoon ang ating pong panalangin. Answered prayer din po na tayo po ay nakakabayad ditong patuloy sa bahay-sambahan na ito. So mga kapatid, mga minamahal, yan po ay biyaya ng Panginoon. Biyaya pa ng Panginoon na tayo po ay dumaraan po dito. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsasawa, huwag tayong titigil sa kakapra-pray. So mga kapatid, unang dahilan bakit nakasumpong po ng biyaya si Noah in the eyes of the Lord, sabi nga po dito sa verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man. So yung po yung sinasabi po dito, just man, and then and perfect in his generations, and Noah walked with God. So mga kapatid, mga minamahal, isa po sa dahilan bakit si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa paningin or sa mga mata ng Panginoon. Noah, a very straight person. Ganun po si Noah. Straight means free from irregularities. Yun po ang ibig sabihin ng straight. Yung, di ba naririnig natin yung going straight? Na talagang si Noah po ay wala po siyang ginagawang mali. At talagang si Noah, straight means conforming to a high standard of morality. Na si Noah po ay sumusunod doon sa mga utos ng ating pong Panginoon. So bago po niya ginawa ang ark na ito, yung Noah's Ark na ito, ay siya po ay talagang masunurin na po sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin na si Noah ay talagang honest sa buhay po niya noong kanyang panahon. Kaya mga kapatid, sa panahon po ni Noah, napakaraming mga taong sabihin na natin tarantado, mga major problem. Yun po yung mga tao po noon. Mga general problem. Yun po yung mga tao. Pero si Noah ay talagang honest. Kaya mga kapatid, sana naririnig ninyo yung kasabihang be honest even if others are not. Be honest even if others cannot. Be honest even if others will not. So mga kapatid, kaya huwag natin titingnan ang ating mga kapatiran. Sasabihin natin na, ay hindi naman niya nagtatapat, hindi na rin ako magtatapat. Ay hindi naman siya sumasamba, hindi na rin ako sasamba. Ay hindi naman siya nagbibigay, hindi na rin ako magbibigay. So mga kapatid, mga minamahal, ang hinihingi sa atin ng Diyos na kung ang mga tao sa ating paligid ay hindi tapat, tayo ay dapat maging tapat. Sapagkat kung tunay natin tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus ay tapat. Faithful is He that called you, who also will do it. Di ba? Na ang ating pong Panginoong Jesus ay tunay na siya po ay tapat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ang katabi mo ay hindi tapat, ikaw ay maging tapat. Yan po ba? Tumingin na lang sa taas na. So kung ang katabi mo, kung ating kapwa mga kapatid, mga minamahal, ay hindi tapat, sana tayo po'y maging tapat. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, meron tayong mga leader or magkaroon tayo ng presidente, magkaroon tayo ng mayor, gobernador na Christian, at sana Christian na talagang tapat. Sapagkat nakakalungkot na hindi naman lahat ng Kristiyano ay tapat. Diba? So sana
At ang iba nga, pakitang tao eh. Yun yung iba, pakitang tao lang. So kung pakitang tao lang ang ating ginagawa, hindi masasabi sa atin ng Panginoong Jesus na tayo ay tapat. Diba? Kaya mga kapatid, may nakakakita man o wala saan man tayo naroroon, sana'y kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Sana'y kalooban ng Diyos yung ating sinusunod. So ganun po ang pagiging tapat, na tayo po'y magtatapat hindi dahil sa hinihintay natin kapalit. Dapat kung talagang gusto mo maging tapat, ay talagang walang hinihinging kapalit sa Panginoon. So yun po si Noah, na ang mga kasama niyang tao noong panahon yun ay talagang hindi po sila mga tapat. At si Noah po ay talagang masasabi po natin na siya po ay holy, set apart. Kaya nasabi nga po dito sa verse 9, walk with God. Siya po ay lumakad, siya po ay sumunod, siya po ay namuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi niya pinansin yung mga taong lasinggero noong kanyang panahon. Hindi niya pinansin yung mga taong manluloko sa kanyang paligid. Hindi niya pinansin ang mga taong nangungudya sa kanya. Siya ay pinili niyang lumakad, sumunod sa kalooban ng Diyos. So sa ating panahon ngayon, padami ng padami ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi tinatanggap ang Panginoong Jesus. Pero sa atin, tayo na nakakaalam ng salita ng Diyos, tayo na nakakaalam ng kalooban ng Diyos, tayo na nakakaalam ng mga utos ng Diyos, sana ipakita natin sa kanila na tayo ay mayroong buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So yun po si Noah, honest, holy, and si Noah po mga kapatid, mga minamahal, talagang God-fearing people. May takot po siya sa Diyos. Kaya nga sabi po ng Genesis chapter 6 verse 22, ano po sabi po dito? Thus did Noah according to all that God commanded him. So ginawa niya lahat yung mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga ultimong mga insekto, di ba? Insekto na, hinanap pa niya, pinasakay niya doon sa barko. So talagang babae at lalaki. So ganun po niya sinunod ang mga utos ng Diyos. Pero ngayon, ang mga Kristyano, pinipili ang utos ng Diyos. Napakaliit ng utos ng Diyos pero hindi magawang sundin. Diba? Binabaliwala ng maraming Kristyano ngayon ang mga utos ng Diyos. Si Noah, makikita po natin na talaga siya po ay hardworking. Ano pa sabi po ng chapter 7, verse 5? And Noah and Noah did according unto all that the Lord commanded him. So, ultimong taas ng barko, talagang hindi pwede na. Ay sa Kristyano, minsan, pwede na to. Parang, kasama ako doon. Diba? Ganun minsan ng mga Kristyano eh. Pwede na yan. Ayos na yan. Pero talagang yung taas, yung luang, sinunod po yan ni Noah. Diba? At yung haba ng arko, sinunod po yan. Lahat ng klase ng hayop, lahat ng mga insekto, sinunod po yan. Babae at lalaki. So talagang makikita po natin si Noah ay talagang hardworking. So sabi nga po ng verse 15, tinanong po verse 15. Binanggit ko na po ito kanina. Sabi po dito, and this is the fastest which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Hindi naman nag-aaral si Noah. Nakapag-aral ba? Hindi. Pero ito po ay sinunod ni Noah. Kaya mga kapatid, mga minamahal na Noah, a very straight person. Talagang detalyado kung ano ang utos ng Diyos, yun ang kanyang ginawa. Ay ngayon, yung mga ginagawa ng mga kontraktor, ito yung standard. Di ba? Ito yung standard pero gagawin nilang substandard. Di ba? So hindi talaga nila sinusunod kung ano ang standard. So mga kapatid, huwag nating ibababa ang standard ng Panginoon. Kung ano ang utos, yun ang ating gagawin. Huwag nating tularan ng mga kontraktor na ito. Huwag nating tularan yung ibang mga engineer na ito na ginagawa nilang substandard. Kaya nga naman, dumating ang baha. Walang tibay na maaasahan. Diba?
walang tibay na maaasahan. So mga kapatid, yun po si Noah, a very straight person. Then next, mga kapatid, mga minamahal, Noah, verse 22. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. And then verse 9, mga kapatid, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect, na talagang unjust po dito, mga kapatid, mga minamahal. Before building the ark, Noah was a very submissive already. So mga kapatid, Noah a very submissive person. Kaya kahanga-hanga yung ginawang pagsunod ni Noah. Amen po ba? So mga kapatid, sana talagang kung ano ang utos ng Diyos, yun ang ating gawin. Hindi yung, alam na naman natin ang utos ng Diyos. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14? Diba? 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ang sabi po dito, be not unequally yoked together with unbelievers. So malinaw na pinag-utos ng Diyos, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Eh, pastor, maganda to. Wala naman ako mapili dyan sa church. Papangin naman dyan sa church. Diba? Aray ko. Diba? Aray ko. Pastor, yung mga nandiyan sa church, wala nang pag-asang gumanda. Eh, ikaw, may pag-asang maligtas. Aray ko. Diba? So mga kapatid, yan po yung utos eh. Be not unequally yoked together in nagpanigaw pa sa unbeliever. Diba? So mga kapatid, so ginagawa nating substandard yung utos ng Diyos eh. Huwag natin gawing substandard. So mahirap bang sundin yan? So madali lang naman yan kung talagang gusto. Kung gusto yung may paraan, kung ayaw yung may dahilan. So mga kapatid, yun po yung salitang just, na talagang makikita po natin na si Noah ay submissive. Matuwid, masunurin na po siya. At talagang kahit ang mga tao sa kanyang paligid, the people around him are unfaithful. Ito po yung mga tao na nasa kanyang paligid, unfaithful, ungodly, unjust, unlawful, unholy, unrighteous. Pero anong ginawa ni Noah? Sabi nga po ng verse 9, walk with God, di ba? And then sabi pa dito, perfect in his generations. So makikita natin, hindi niya pinili na makisama sa mga taong lasinggero. Hindi niya piniling makisama sa mga taong sinungaling. Hindi niya piniling makisama sa mga taong manloloko, babaero, ganun. Diba? So talagang si Noah ay very submissive. Alam niyo po kasi, hindi ko lamang po matandaan kung saan po dito sa Bible. Pero yung mga utos ng Diyos na ito, nakabigin na po yan sa atin. Kaya nga minsan kahit kapag tayo nakagawa ng mali, alam natin mali yun eh. Diba? So naka-built-in na po yun sa atin. At yung mga dagat po, alam mo po, may utos din po diyan ng Panginoon, ng ating Diyos. Na ang utos ng Diyos diyan, hanggang dito ka lang sa dalampasigan, aalon ka. So yun na rin po yung utos noon. Naka-built-in na. So mga kapatid, mga minamahal, pero si Noah, kahit ang mga tao sa kanyang paligid ay unfaithful, hindi tapat, ang mga tao sa kanyang paligid ay walang takot sa Diyos, hindi maka-Diyos, hindi matuwid, unjust, mga kapatid, pero pinili po niya ang sumunod pa rin sa mga utos ng Diyos. At nakakatuwa nga po na talagang dahil siya po ay masunurin, ay talagang ginawa po niya ang kaliit-liitang mga utos ng Diyos. Kaya nga ultimong insekto, pinapasok niya, ultimong insekto talagang sinunod ni Noah yung utos ng Panginoon. Di ba? So mga kapatid, ganoon si Noah, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. So ano pa yung mga tao noong panahon niya unlawful, yung talagang hindi gumagawa ng mabuti, puro illegal. Ang ginagawa ng mga tao po noon, hindi matuwid, unholy, unrighteous. So ganun pa man si Noah, walk with God. Walk with God. Kaya si Noah, mga kapatid, ay nakasumpong ng biyaya sa paningin sa mga mata ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya sa ating din pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, kung gusto mo, kung gusto natin na umapaw yung biyaya ng Diyos sa atin, di ba? Tayo po ay maging masunurin sa Kanya. Sa lahat ng oras, huwag nating baliwalain ang mga utos ng Diyos. Kasi minsan makikita talaga natin sa ibang Kristyano, baliwala.
ay pas muna ako ngayon, hindi muna ako sasamba. Total, last week naman, sumamba na ako eh. Di ba? Ilang buwan na rin naman ako sumasamba, pas muna ako ngayon, titigil muna ako, saka na lang ulit. So ganun yung ibang Kristyano. Ay ano bang utos sa atin? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Ay, sumamba na ako kanina umaga, hindi na ako babalik pa ng hapon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, sana piliin natin na tayo po'y maging masunurin upang tayo po'y patuloy na makasumpong ng biyaya. Looking unto Jesus po tayo. Looking unto Jesus. Wala namang sinabi dito sa Bible, tingnan mo katabi mo eh. May sinabi ba? Tayo, bilang Kristyano, dapat maging mabuting halimbawa. Diba? Pero kung hindi mabuting halimbawa ang iyong katabi, hindi naman ipinag-utos ng Diyos na tingnan mo yan. Meron ba kayo nabasa sa Bible na tingnan ang iyong kapatid? Sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ewan po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, Noah, a very submissive person. And then next, patapos na tayo, bilis yata. Last. Sabi pa rin po ng verse 9. So Noah chose to walk with God, and Noah chose the will of God. Okay, 2 Peter chapter 2 verse 5, tingnan nga po natin, 2 Peter chapter 2 verse 5. Tingnan niyo po ano po Bible. 2 Peter chapter 2 verse 5. Sabi po dito, and spare not the old world, but save Noah the eighth person, a preacher of righteousness. So si Noah po ay isang mangangaral ng katuwiran, o sabihin na natin mangangaral ng salita ng Diyos, na si Noah ay nagbabala sa mga tao ito na talagang mayroong bahang patating, di ba? At na talagang sinasabi ni Noah sa mga tao sa kanyang paligid na kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan at kayo ay magbalik loob sa Diyos. So, preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, yun po si Noah na habang ginagawa niya ang arko o yung barko, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Yun po yung makikita natin kay Noah. Amen, Noah. Na talagang hindi siya nagreklamo. Nagreklamo ba siya na, Panginoon, bakit pa ako mangangaral? Pagod na nga ako dito sa paggagawa ng barko. Pagod na ako sa pamumutol ng kahoy. Wala pang illegal logging noon, ano? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, si Noah habang gumagawa ng barko, meron siyang panahon, meron siyang oras sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, at talagang nagbigay siya ng babala sa mga taong ito na uulan at babaha. Lilipunin ng Diyos ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha. So ipinangaral po yan ni Noah para ang mga taong ito ay magbalik loob sa Panginoon, para ang mga taong ito ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. So mga kapatid, makikita po natin, at sabi nga po ng Genesis chapter 6 verse 15, sabi po dito, and this the fashions which thou shalt make it of, the length of the ark shall be 300 cubits. Alam nyo, sinunod po ni Noah yan. Bakit? Para yung mga tao sa kanyang paligid ay magkasya doon sa ginagawa ng barko. Hindi niya sinabi, Panginoon, tigas naman ang ulo ng mga ito, liliitan ko na lamang yung barkong aking gagawin. Sobrang laki naman ito para sa amin, di ba? Pero sinunod po niya yon ni Noah upang ang mga tao sa kanyang paligid ay makasama at magkasya sila doon sa barko. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito, Noah, a very selfless person. Hindi siya maramon. Diba? Si Noah ay mapagbigay. So sinunod niya ang design ng barko para ang mga tao din sa kanyang paligid ay makasama at magkasya doon sa barko. Diba? Sinunod niya yung utos ng Diyos na ipangaral na talagang mayroong malaking bahang padating. So sapagkat Noah never wanted
that only his family to be saved. That only his family to be saved. So ipinakita po doon, hindi siya naging marangot. Doon sa mga taong nasa kanyang paligid. Ninais din niya. Kung nais ng Diyos na ang mga tao sa kanyang paligid, kahit anong sama ay maligtas, so sinunod po niyang ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi niya ninais na sila lang ang maligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana naisin po natin yung ating mga mahal sa buhay, kapatid, magulang, kamag-anak, katrabaho, kaibigan, kaklase. Naisin din natin na sila po ay maligtas. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi po ng Bible, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. So talagang napakahaba ng pagtitiis ng Panginoon. 100 years. Alam naman ng Panginoon ang mga tao ito hindi talaga magsisisi sa kanilang kasalanan. Di ba? Kasi pwede naman gawin ng Panginoon na instant yung barko eh. Pwede naman sa isang ganun lamang, o Noah, yan ang barko, sakay na kayo. O pwede naman sabihin ng Panginoon, Noah, dito muna kayo sa Jupiter. Di ba? Pwede naman eh. Pero nagtiis ang Panginoon, long suffering to usward. So talagang nagtiis, and then not willing that any should perish. Hindi niya talaga nais ang sino man ay mapahamak. Kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon Jesus, sapagkat napakarami pa nga ang hindi ligtas, marami pa ang hindi nababahaginan ng salita ng Diyos. So marami pa. Kahit alam naman ng Panginoon na talagang mga taong ito ay hindi tatanggap, pero ganun pa man, ang Panginoon, ang Diyos ay nagtitiis, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So Noah never wanted that only his family to be saved. Noah never wanted to be the owner of this world. Diba? Hindi sinabi ni Noah, ay Panginoon, hahayaan ko na silang malunod sa baha para akin na yung kanilang ari-arian, akin na yung kanilang lupa, akin na yung, di ba? So hindi po ganun. Si Noah ay isang taong hindi madamot. Noah never wanted to be the owner of this world. Yan ang nakakalungkot. Ang mundo, nilikha ng Diyos. Ang mundo, malinaw na ito po'y pag-aari ng Diyos. Pero ngayon, ang lupa pinag-aagaw-agawan. Ang lupa ngayon ay mga titulado at inaangkin. Diba? So, ang daming mga politician ngayon, napakalawak ng kanilang mga properties, hindi magawang magbigay ng mga lupa, tahanan, tirahan doon sa mga walang materhan. So inaangkin nila, pero samantalang ang mundo ay tunay namang ito ay pag-aari ng Diyos. So napakarami na nilang pera, napakarami nilang properties, pero anong ginagawa nila? Bili pa rin sila ng bili. So hinahangad nila na maging owner of this world. Pero ang sabi ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So huwag nating aangkinin ang mundo. Salamat kung tayo ay binigyan. Katulad niyan, binigyan tayo nitong properties na to, binigyan pa tayo ng another properties. So salamat. Gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. So, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kailanman ang kayamanan, mga pag-aari sa mundong ito ay hindi natin pwedeng ipampalit sa Panginoon para sa ating kaluluwa. Para yung kaluluwa ay sasabihin natin, Panginoon, sa iyo itong aking kayamanang ito, iligtas mo lang ako. No? Walang ganon. So mga kapatid, mga minamahal, Noah, a very selfless person, never wanted that only his family to be saved, never wanted to be the owner of this world, never wanted to keep silence. So hindi po siya nanahimik. At talagang siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. At siya po ay nagbigay ng babala sa mga tao ito. Mayroong bahang darating, lilipulin ng Panginoon ang mundong ito. Hindi po siya nanahimik. Amen? Kaya
Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang hamon din sa atin, huwag tayong manahimik. Ibahagi natin ang kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon. Ibahagi natin si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Kasi once na bumalik ang Panginoon at hindi pa naibahagi sa kanila, o kung hindi sila ligtas, ano mangyayari? Maiiwan sila. Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 4? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16-17. Tingnan niyo po. 15 muna, 14-15. Tingnan po natin. Yan, sa 14. For if you believe that Jesus died and rose again, so ang mga sumampalataya lamang ang kay Kristo ang kukunin ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin this morning, huwag tayong manahimik. Ibahagi natin yung kaligtasan, ibahagi natin si Kristo, sapagkat kapag bumalik ang Panginoong Jesus at hindi sila sumampalataya, hindi sila naligtas, sila ay dadanas ng 7 taong kahirapan sa mundong ito. Ang sabi ng John chapter 6 verse 40, John chapter 6 verse 40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him, ang sumampalataya kay Kristo may have everlasting life, ay mayroong buhay na walang hanggan, and I will raise him up at the last day. So yung mga sumampalataya kay Kristo ang bubuhayin sa huling araw. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong manahimik. Ibahagi natin yung kaligtasan na mayroon po tayo. Ibahagi natin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Ibahagi natin sa kanila na ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Ang kaligtasan ay hindi sa reliyon. Ang kaligtasan ay hindi sa baptism. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na ang Panginoon Jesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muli na buhay. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. So mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory na tayo po ay ligtas. Sa amen po kung ligtas. So mga kapatid, kamusta ang ating mga mahal sa buhay? Sana ipinag-pray nyo sila na sila'y maligtas. Sana gisingin ng mga natutulog. Diba? Sana gisingin ng mga natutulog. So to God be the glory sa pagtatapos, mga minamahal. Purihin ang Panginoon, meron tayong baptism this morning. Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah, a very straight person, submissive and selfless person. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumiti, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, sapagkat kami po ay iyong iniligtas. Hindi po kami karapat-dapat, subalit ninais mo po na kami po ay maligtas. Habang ang lahat ay nakayukot na kapitin, hindi ko alam, kapatid, kung paano nangusap sa iyo ang salita ng Panginoon. Tayo po sa oras na ito ay magkakaroon po ng 2 minutong sariling panalangin. Kung meron po kayong nais ilapit sa Panginoon, hihingi ng tawad, at meron kayong nais hilingin sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng 2 minutong pansariling panalangin po ngayon. Sige po, tayo po ay lumukot sa pangalan po ng